Yung isa sa puso ng impeachment, mga kababayan, laban kay Sara Duterte, yung confidential funds, dapat matalakay na rin yon, mga kababayan. The confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. So dahil naisa lang na ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at napanood na ang video ng press conference po ni Sara Duterte, sapat na ito para patunayan na binitawan. So dito tayo sa sa hard evidence mag-focus, mga kababayan. Ang Article 1, misuse of confidential funds, ang itinuturing ng isa sa puso ng impeachment dahil nakasalalay ito sa malalaking dokumento. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagbawas ng mga witnesses ng prosecution. Kasi po, ginagawang issue ito. Bakit niya binawasan? Enough is enough. Para mapabilis na po, mga kababayan, yung ating trial. Kasi na-establish na yung guilt sa pananaw, mga kababayan, ng prosecution. Actually, tawag natin dyan the mastery strategy. Di ba po? Yun ang dapat. Hindi na kailangan marami pang kwentuhan doon sa impeachment court. Solid yung mga ebidensya, mga kababayan. Sabi nga natin, yung ebidensya, si Sara mismo, recorded yung bibig niya. So ang pagbawas po ng testigo sa assessment ng threats article, hindi po siya kainaan, mga kababayan. Isa po siyang, sa totoo lang, isa siyang matikas na legal strategy para po, mga kababayan, durugin ang delaying tactics. Siya nun palagi, dinidelay nila. Taktika ang kampo ni Sara Duterte. Yun. Saka para mabilis nang masimulan din yung isa sa puso ng impeachment, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. Yung confidential funds, dapat matalakay na rin yon, mga kababayan. The confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd, combined amount, mga kababayan, 612.5 million pesos confidential funds. So yun ang Article 1, mga kababayan, sa Articles of Impeachment. Yung nauna, yung number 4, Article 4 yon, yung pagbabanta. So isa siyang matalinong strategy, mga kababayan, ng prosecution. Sapat na ebidensya kasi, mga kababayan. Redundant na, mga kababayan, yung karagdagan pang testigo. Kaya tinigil na po yung presentation ng additional evidence pa doon sa unang tinalakay na artikulo. So sa ilalim, mga kababayan, ng rules of evidence, hindi kailangan ang sandamakmak na mga testigo kung napatunayan na po ang tinatawag na corpus delicti o ang pangunahing elemento ng krimen. Ganon yan po, mga kababayan. So dahil naisa lang na ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at napanood na ang video ng press conference po ni Sara Duterte, sapat na ito para patunayan na binitawan ng Vice Presidente po yung mga salitang nagbabanta po sa buhay ng ating Pangulo, ni First Lady Lisa Marcos at saka ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, pinaliwanag po ni House Prosecutor Jinky Luistro na ilatag na ng gobyerno na seryoso talaga yung banta. Kaya ito nag-udyok ng investigasyon. So ang pagpapakita pa, mga kababayan, ng testigo tulad ng kinatawa ng PNP Firearms and Explosive Office o mga reporter ay itinuturing na lamang na redundant siya, mga kababayan. Paulit-ulit na ebidensya. Sabi nga sa legal strategy po, we already got the right mix. Tama na yung timpla, mga kababayan, sabi ng prosecution. Timplado na. So ang batayan, mga kababayan, ng batas sa ebidensya ay
kwalifikasyon, hindi po quantity. Sa ilalim ng Rule 133, Section 1 ng Rules of Court, mga kababayan, ang pagtimbang sa ebidensya ay nakasalalay po sa bigat ng credibility ng testimonya at hindi sa dami po ng mga saksi na nakapila. Yun po. So ang pagpapilit na isalang pa ang mga redundant na mga witnesses ay magiging pag-aksay lamang po ng panahon ng ating impeachment court ng Senado. So, ang tawag dyan ay judicial economy at pag-iwas mga kababayan sa delay tactics ng defense, delaying tactics na ginagawa po ng depensa. So kung susundin ang orihinal na listahan mga kababayan ng mga testigo, mula sa magkabilang panig kung saan ang bawat saksi ay kumakain ng 2 araw sa cross-examination, aabutin ng sobrang tagal mga kababayan yung trial. Kaya yun na napagdesisyonan po ng prosecution. Collegial yung naging desisyon po ng prosecution na panel. Nag-usap-usap yung mga abogado, private lawyers, private prosecutors, tapos yung mga member ng Congress, public prosecutor. So kung susundin ang original po, talagang madidelay ng todo. Bawas araw sa Senate Court ito na ginawang desisyon ng prosecution panel sa pag-atras ng 6 na testigo sa Article 4. So matikas siya mga kababayan na nakatipid ang prosecution ng humigit kumulang 12 trial days sa Senado. O di ba? Maganda mga kababayan. So ito ay patunay na seryoso ang prosecution na tuparin ang speedy disposition of cases na nakasaad sa ating saligang batas upang hindi masayang ang pondo at saka po yung oras ng ating gobyerno. Ganun yon. Malinaw kasi mga kababayan na nakasaad sa Article 3, ito siya. Sa Section 16 mga kababayan ng ating saligang batas ukol sa karapatan sa speedy trial, mabilis na paglilitis. So alam mga kababayan ng prosecution na ang defense by delay ang pangunahing bala ng kampo po ni Sara Duterte upang patagalin ang kaso hanggang sa mawala na ng interes ang publiko o mag-expire yung tinatawag na impeachment period. Kaya gusto nila na mag-cross-examine ng napakahaba-haba, paulit-ulit man lang po. Ang nangyari mga kababayan sa paulit-ulit, lalo na diin si Sara Duterte doon sa cross-examination ng defense. Dumagdag pa yung mga senator judge na bias. Bias kay Sara, mga kababayan. Ayun. Napabilis yung pag-establish ng guilt. So sa pamamagitan ng pag-streamline mga kababayan ng kaso, pinutol ng prosecution ng chance ng defense na i-hostage ang oras po ng Senado. Yeah, sabi ko, master strategy ito ng prosecution. Magagaling po itong mga prosecutors natin. So dito tayo sa paglipat na sa pinakamabigat na kaso. Ito po yung 612.5 million na confidential funds article. Pero iba-iba yung yung paningin ng mga legal experts. Sa prosecution po, sa members of the prosecution team tulad ni Ligotan, yung naunang tinalakay, Article 4 yung pinakang mabigat. Pero kay Kapunan, Lorna Kapunan, lahat niya mabigat. Yung kaso laban kay Sara Duterte, buong 4 na articles of impeachment. So, dito tayo sa sa hard evidence mag-focus mga kababayan. Ang Article 1, misuse of confidential funds, ang itinuturing ng isa sa puso ng impeachment dahil nakasalalay ito sa malalaking dokumento, COA disallowances at saka yung pampublikong pundo mga kababayan. So ang pagtatapos sa kwento ng threats article, Article 4, ay nagbibigay daan upang formal nang maihain
ang subpena para sa mga dokumento ng Office of the Vice President saka noong DepEd Secretary pa si Sara. Magpe-present na yung prosecution ng resibo laban sa kwento lang ng defense ni Sara Duterte. So sa susunod na linggo mga kababayan, nakasalang na ang mga solidong saksi gaya ng House Legislative Archives Chief at mga dating Land Bank branch managers. Yan po yung mga magiging witnesses dito. Ito ay isang logical na legal na shift mula sa usaping salita at banta sa Article 4 patungo po sa resibo ng nawawalang pondo sa loob na isang araw. 11 days. Yun ang unang na-establish kasi doon sa Congress, 11 days na nagastos. Pero kung paniniwalaan natin yung kwento ni Ramil Madriaga, less than 24 hours daw, ubos. 18 hours to be exact, ubos yung 125 million. So mula sa pananaw ng criminal at constitution mga kababayan, ang pag-abuso sa pondo ng bayan, itong tinatawag na malversation at betrayal of public trust, ang may pinakang mabigat na legal at political na implication po. So sa paglipat sa Article 1, inilagay ng prosecution ang labanan sa teritoryo ng mga dokumento at matitigas na ebidensya kung saan ang defense ay hindi na makakapagtago sa mga emosyonal na press conference, kundi obligado silang sumagot sa bawat physical na resibo, mga kababayan, ng audit disallowances. Sabi nga ni Terry Ridon kanina, may finality na yung COA audit at kailangan nilang ibalik yung milyon-milyon na pera sa kaba ng bayan. So hindi kakulangan ng ebidensya kundi dropping for efficiency ito. Walang epekto sa lakas ng kaso gaya ng paglilinaw po ni Attorney Lorna Caponan. Ang pagbabawas ng saksi ay hindi nangangahulugang mahina ang kaso, sabi po niya. Ito ay purong mga procedural strategy na ginagawa niya. Sa ilalim kasi po ng batas, mas na matimbang ang bigat ng testimonya kaysa sa bilang ng mga taong nagsasalita o wala man, hindi na din kailangan. Di ba? Kasi na-establish na yung katotohanan. The NBI Director as the grand final witness, si Director Matibag mga kababayan, ang pinal na magiging witness. So sa pagtatalaga kay NBI Director Melvin Matibag bilang huling saksi para sa threats article, isinasara ng prosecution gamit ang pinakang mataas na investigative body ng ating bansa, yung NBI. Tapos na ang serkos sa banta, mga kababayan. Oras na para sa pagbusisi sa pera ng bayan. So ang discretion sa pagpili at pagbawas ng mga testigo ay isang kinikilalang kapangyarihan ng ating prosecution sa ilalim ng prinsipyo ng procedural independence po. Ang paggamit kay NBI Director Melvin Matibag bilang anchor witness ay sapat na upang isil ang prima facie case para po sa Article 4, yung unang tinalakay po. So ito ay isang kalkulado at silyadong resting of case na nagpapakita po ng kumpiyansa ng ating prosecution sa kanilang naunang mga inaharap na ebidensya. Ganon po yon. Paano ito may papaliwanag sa masa? Isipin mo na lang na may kasong panununtok o ang pagnanakaw halimbawa. May video na may pulis pa. Kung may CCTV footage ka na ang video ng press con at may testimonya ng investigador na nakakakita ng ebidensya, yung NBI yung imbestiga, hindi mo na kailangan tawagin ang barkada. Tama po? Ang kapitbahay, hindi na. At ang tindera sa kanto para sabing, opo, napanood ko rin yan. Sasakalin mo lang ang oras ng korte. Wala na may video na po Hindi na kailangan yung, may video mismo, recorded, para hindi po maubos yung oras. So kung isa-isain pa ang lahat ng saksi, aabutin ng sobrang tagal.
ang trial, mga kababayan. Gusto ng kampo ni Sara Duterte na matagalan ang kaso para makaisip ng rason o para mag-expire ang impeachment. Kaya hindi po ito patatagalin, mga kababayan, ng ating prosecution sa pamamagitan ng sandamakmak na mga witnesses na redundant man lang, mga kababayan. So hindi papayag po ang prosecution na ma-defense by delay sila. Magsisimula na, mga kababayan, ang mas mabigat na presentation ng mga ebidensya. Parang teleserye. Tapos na tayo po sa chapter kung saan napatunayan na nating nagbanta ang bida kontra bida. Ngayon, lilipat na po tayo sa ibang plot ng teleserye sa telebisyon. Saan napunta ang daang milyong confidential funds? Iyan ang mabigat na tanong. Iyan ang isa sa totoong inaabangan ng mga pambansang marites. Kaya mag-ready tayo. Obligado tayo, mga kababayan, manood nito kasi journalist nga tayo, tagapagbalita, di ba? So, hindi uurong ang prosecution panel, mga kababayan, sa laro ng patagalan. Yan ang totoo niyan. Dahil tapos na ang oras ng drama sa banta at panahon. Panahon na po para harapin ni Sara Duterte ang resibo ng confidential funds na pilit niya pong tinatakasan, iniiwasan. Di ba po? Ayan lang ang ating yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.